Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Itong mga nahuhuling Filipino spies na binabayaran ng China. Grabe talaga ang China, no? Nagpanggap na taga ibang bansa, taga Europe, hindi taga China. Yun pala, inchik pala ang nagsisweldo sa mga Pilipino na nagtrabaho mismo sa gobyerno natin at nagbigay ng mga masilan na mga impormasyon sa inakala nila na hindi China na mga tao. Kaya pala palaging na ang ating mga moves, ang ating mga kilos sa WPS, lalo ng paghatid nitong mga RORE mission na yan, RORE. Dahil pala nagsasubmit pala ng report itong mga Pilipino na ito ng mga makapili ng mga tarantado rin dahil sa tumatanggap ng bayad. Yun pala yung binibigay nila ng mga impormasyon. Akala nila daw ay taga England ba yun o basta taga Europe. Yun pala ay inchik yung nagsisweldo sa kanila para lamang mag-submit sila ng kung ano-ano man ang kilos ng gobyerno ng Pilipinas, lalo na ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Kaya ito atin panoorin ang balita kurtisi sa atin ng 24 oras. Isa pang Pinoy ang posibleng sangkot sa pang-espiya batay sa paghisa ng militar. 3 Pilipino ang naunang nabistong nagbibigay ng confidential information sa China. At nakatutok si Chino Gaston. Nasa kustodiya na ng militar ang 3 Pilipinong nabistong nag-iispiya umano sa sariling bansa at nagbibigay ng sensitibong intelligence information sa China. 2 ang nagtatrabaho sa Department of National Defense at Philippine Navy at ang pangatlo malapit sa isang Coast Guard officer. Ayan, tingnan nyo. Ang isa ay assistant ng National Defense. Ang isa ay researcher ng Philippine Navy mismo. Kaya alam niya ang kilos ng Philippine Navy at nire-report ka agad ito sa China. Grabe naman ang mga klaseng Pilipino ito. Pinagbibili tayo eh. Itong isa naman malapit sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Baka malapit kay Tariela. At alam nila ang mga sikreto eh. Kaya binabalita nila, pinapadala ang informasyon doon sa China na akala daw nila hindi China. Eh bakit wala ka bang utak? Yung hinihingi ay impormasyon tungkol sa WPS tsaka sa kilos ng Coast Guard at Navy. Ibig sabihin yan, sino bang interesado ng WPS kundi China? Kaya ito yung klaseng mga tao na nasisilaw sa pera. Grabe, no? Mga traidor pala. Traidor ng bayan itong mga klaseng to. Dapat yan, lagyan ng supot sa ulo eh. Tapos, hatawin mo ng baseball bat. Grabe. Grabe naman ang mga ano na yan. Klaseng Pilipino yan. Ito yung tatlo. Ito yung noong 3 araw nang nakaraan. Ngayon, merong isang bago na nahuli na naman na nagtatrabaho din sa ating ahensya ng gobyerno at nagbibigay din ng mga masilan na impormasyon sa sino mang Poncio Pilato ng mga inchik na mga singkit na nagsisweldo sa kanila. Kaya totoo talaga na mayroong mga Pilipino, lalo na dyan sa Senado, na sinusweldohan ng China. Kasi nga dito lang sa sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard, sa National Defense, ay mayroon palang sinusuhulan ng China eh. Tapos todo tanggi ang China dito. Huling-huli na, tanggi ng tanggi pa rin, no? Grabe. Kaya, hindi natin yung mga senador na kumakampi sa China, sigurado ako meron talaga yan eh. Meron natatanggap yan kasi nga itong 3, 4, ay meron silang sweldo eh. Sa bawat may padala nila na impormasyon, merong kabayaran. Malaki, kaya nga nag-traidor sila sa bansa eh. Malaki ang binibigay. Okay, balik tayo sa 24 oras. Lahat sila, mga sibilyan daw. Pero merong pang-4 na sinubukan daw i-recruit na isang opisyal ng Philippine Navy. Pero hindi raw siya nakuha ng foreign handler. The 4th was approached by a foreign entity, but he Ayan. was wise enough to see some patterns and he did not agree to work for this foreign entity.
Also with the Okay, so Philippine Navy kapag officer. ganyan, dyan sa Philippine Navy, sa Philippine Coast Guard, dapat i-meeting nyo yung mga bagong tauhan nyo dyan, bigyan ng instruction, mga babala, na huwag maglabas ng mga impormasyon, huwag mag-post sa Facebook, huwag magpadala, huwag mag-email kahit kanino na humihingi ng impormasyon ng kilos o mga programa ng Coast Guard at Philippine Navy. Dapat isiminara yung mga ganyan yung mga bago diyan. Kasi nasisilaw pa sa pera at saka bigyan ng ng penalty. Bigyan ng penalty halimbawa walang sweldo ng 6 na buwan, di ba? O 1 taon kapag gumawa ng ganyan. O kaya tanggal sa serbisyo kapag naglabas ng impormasyon at ibinigay sa China o nagiging espiya siya, nagiging undercover, no? Grabe, Pilipino nangingispiya sa Pilipino dahil binabayaran ng China. Napakahayupak naman ng ganyan. Sobrang traidor yan eh. Dapat merong batas sa Kongreso, sa Senado, na ang sinumang traidor na Pilipino, lalo na nagtatrabaho sa gobyerno, ay dapat parusahan ng habang buhay na pagkakulong. Isa na diyan si Marcolit, Robin Ood at yung iba pa. Dapat yung mga ganyan na dapat may batas na kung kumakampi ka sa China, kumakampi ka sa kalaban na bansa, ay ituring ka na rin na kalaban ng ating bansa, kalaban ng mga Pilipino. Dapat ganyan at ikulong, bigyan ng leksyon. Kasi nahati na ang mga tao eh. Ang mga DDS naniniwala na kay Marcolit na hindi atin ng WPS. Wala daw sukat. Imbis kailangan natin ng malaking teritoryo, meron na tayo tapos ibibigay pa sa China. Ano bang klaseng mga utak yan? Atin na nga yan eh. Kaya dapat tatayo tayo na atin yan. Ngayon kung maghiwalay ang mga Pilipino sa issue ng WPS, hati, sabihin natin 50-50, 50 ayaw, 50 gusto na atin yan, mahirap yan. Dapat 100% ng mga Pilipino ay ididipinsa ang WPS at hindi ibibigay sa China. Mga kababayan. Okay, balik tayo sa GMA 24 Oras. Yes, this all began when they applied for work and they posted their credentials on commercial apps, and somebody contacted them asking if they would like to work for a foreign entity as a researcher or as a columnist or an analyst. Sa ginawang tactical interrogation sa 3 nahuling Pinoy, lumitaw daw na isa pang Pilipino ang posibleng sangkot sa operasyon. But is there other agencies na maaaring tinitingnan natin na compromise dito sa spying? Well, we cannot divulge the efforts that we are undertaking now. Sa pagkakabisto sa 3 Pinoy, sinabi ng National Security Council na iniimbestigahan na kung may iba pang ahensya ng gobyerno ang Sa nakuha tanong na na ng yan, kung impormasyon meron pang ng ibang kanilang ahensya, Chinese handler. ay sigurado. Kahit nga yung National Defense na ahensya ay napasok eh. Philippine Coast Guard, Philippine Navy napasok. Lalo na yung iba na medyo maluwag. Maluwag na mga ahensya. Kasi nasisilaw sa pera eh. Siyempre, alam ng 3 na yan o ng 4 na yan na China na yung kanilang kadil. Pero nagbulag-bulagan lang sila kasi malaki nga ang pera. Parang yung mga senador lang sa Senado, no, na kumakampi sa China, bulag-bulagan lang sila eh. Kasi nagmonitor sa kanila ang China. At kapag nakita na pinaglaban nila ang China, ay bibigyan na naman sila ng bonus, di ba? Pero kapag nakita na wala silang imik, ay mawala yung bonus. Ang bonus na yan, milyon-milyon yan eh. Hindi yan 1 milyon. Siguro 20 million a month. Kaya nga, palaging nag-iingay ang mga senador dyan eh. Kilala nyo kung sinong maingay dyan. Kasi kung hindi siya mag-ingay, matigil yung padala sa kanya, di ba? Parang ganito, 4 na to. Traidor ng bayan. Grabe, anong gagawin natin mga kababayan sa traidor ng bayan? Iba kasing issue tong bayan eh. Iba yung issue ng DDS,
versus PBBM, personalan yung ganyan eh. Pero kapag WPS, yan ay ating bayan yan. Dito tayo ipinanganak, dito tayo nanggaling. Ito ang ating tahanan, didiis ka man, dilawan ka man, pinklawan ka man, o loyalista ka man, o alien ka man, di ba? Ang Pilipinas ay ating bansa, ating tahanan, ating tirahan. Para tayong putakti na narito eh. Protektahan natin ang ating teritoryo dahil atin to. Di ba? Didiis ka man o pinglawan ka man. Ay nako, grabe no. Meron palang mga Pilipino talaga na ibibinta ang Pilipinas dahil sa pera. Hindi talaga nawawala ang mga ganyan. Okay, tapusin na natin ang balitang to na binigyan natin ng reaksyon courtesy ng The GMA 24 Oras. Oh, Aabot daw sa 100,000 piso ang bayad sa mga article, analysis at dokumentong ipinapasa ng Ayan, tatlo so, sa kanilang handler na kapag may nagpapanggap naisubmit umanong pala British sila o na Australiano. artikulo o research, 100,000 na yun. Eh kung araw-araw sila mag-submit, di ba kasi 100,000 eh. Sino bang hindi ganado niyan? Search mo lang sa ChatGPT, gagawa na yun ng report. Di ba? Mga kababayan, kaya natiktikan yung mga kilos natin eh, kasi Pilipino rin pala yung nagpapadala ng ng ating mga kilos dahil lamang sa pera. 100,000 pala eh, sabi ko na nga ba? 100,000. Di kung 10 beses ka na nagpadala, meron ka ng 1 million eh. Siguro milyonaryo na tong tatlo eh. Kasi ilang buwan na ba na nagtatrabaho sila sa China. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga traidor ng bayan na ito? Anong dapat gawin? Grabe. Pag-i-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bagong bisita sa channel, huwag kaligtaan mag-subscribe. Malaking tulong yan. At good news, nag-umpisa na naman ang ating channel sa monetization ito. Pero, napo, back to zero. $1 lang ang sildo natin ngayon. $1 pero sana tataas na yan. Umpisa na naman tayo sa from the very beginning dahil din to sa China eh. Kasi magmula nang binanatan ko ang China noon, doon ako na suspended eh. Pero ngayon banat na naman tayo, pero hindi na siguro. Babalik lang eh, tapos suspended na naman. Alright, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo.